May mga nagtatanong sa akin sa TikTok account ko kung bakit ako nasa freestanding ER. Ang alam nila, ER nurse ako. So, naisip ko, sige, sagutin natin, i-content natin. Let's go. So, hello everyone! It's me again. It's been a while. Medyo mabagal yung pag-upload ng videos natin. Medyo naging busy lang sa buhay-buhay. Kumusta kayo? Sana palagi kayong okay. Ang family nyo, sana palaging healthy. Ang members ng family nyo. So anyway, yun nga. Sa TikTok channel, no, not channel. TikTok account ko, may ng mga nagtatanong, bakit ka nasa freestanding? Di ba't sabi mo ER nurse ka? So, siguro hindi nila napanood yung iba kong videos or hindi ko naman kasi binobroadcast sa TikTok na meron akong YouTube channel. Well, anyway, para dun sa mga nagtatanong, yes, nasa freestanding ER na po ako. Dun sa una kong video about dito sa freestanding, yung company namin, namili sila ng mga freestanding ER and then nirename nila to our company. December sila namili and then March nangailangan sila ng mga tao kasi yung mga dating staff ng binili nilang company umalis din. So wala silang naging tao. So instead na mag-hire sila, natagalan sila mag-hire, kinuha nila, nag-pull out sila ng mga ER nurses galing sa main hospital namin. And isa ako sa mga napili. Inoferan lang naman ako. Siyempre, grab ko na yung opportunity. Kasi sa hospital ER namin, mid-shift ako dati. And then nagkataon naman na nagre-request na ako ng day shift or morning shift. Kasi naayos na namin yung schedule namin sa kaining. Hindi na siya ko-conflict kung mag-day shift ako. So, at that time, wala pa silang available. Inoferan ako ng manager ko, ng director ko na, hey, gusto mo bang mag-permanent na doon sa ginudutihan mong freestanding ER? And I said yes immediately kasi itong freestanding ER na ginudutihan ko na ngayon is just 15-20 minutes away from sa bahay namin. And yung main hospital namin, it's taking me 35 minutes, 40 minutes kung traffic. Plus may toll pa siya. So medyo talo ko dun. Tapos yung dati kong sasakyan, medyo malakas sa gasolina. Tapos premium pa yung gasolina niyang ginagamit. So medyo mahal. Ayan. So mas makakatipid ako dito. And at the same time, day shift ako. So yun ang main reason. Malapit sa bahay, makukuha ko yung schedule ko as day shift. And then syempre inofera naman nila ako na lumipat dito with the same rate, same salary rate, same benefits. So ganyan. And then sa isang banda kasi medyo natuwa akong dumuti dito. Hindi kasi sa palagi akong tinatamad. Pero sobrang dali kasi ng trabaho dito. Yan ang una. Sabi ko nga dun sa dati kong katrabaho kay Sir JB, baka napapanood nyo siya, kay The Madrid, yan, JB Madrid, nagkakausap kami. Nandun siya sa North Carolina ngayon, nagkausap kami na, sabi ko sa kanya, nandun na ako sa state ng wala na akong kailangang i-prove sa mga employers para makapasok ako sa ER, para makapasok ako sa US, kasi nandito na ako. Given the fact na medyo tumatanda na rin naman ako. So as long as it's stable yung job, as long as nagagampanan ko yung work duty ko, okay na ako dun. Kumbaga na-experience ko na rin naman yung drastic sobrang drama, sobrang busy ER sa US. So parang okay na ako dito. Medyo lay low laid back ang buhay, ganyan. So, unang-una kasi, differences, wala kaming admission or wala kaming mga natatanggap na 911 patients. Dito kasi kapag may mga emergency or kahit hindi emergency, ginagamit ng mga tao yung 911 para magkaroon sila ng medical assistance papuntang hospital. So, yung kasing pag-pile up ng ambulance,
sa ambulance bay, sobrang nakaka-stress na rin yun. Dati sa main hospital namin, makikita mo sa camera, ay nako, tambak na sila dyan. So that point pa lang nakaka-stress na. Dito wala kaming, hindi dadalhin dito ng mga ambulance, ng mga paramedics yung mga pasyente, kasi rekta na sila doon. Whereas kami naman, tumatawag kami ng ambulance para mag-transfer. So yun, isang magandang reason din yun kung bakit pinili ko dito. Less busy, less drama, less people. Kasi dito dalawa lang kaming nurse, minsan tatlo kapag ka may mid shift kami. So dalawang nurse, isang tech, minsan nagte-tech din ako. Isang rad tech, isang doktor, isang security, isang secretary na nasa harap na minsan wala. Wala naka-duty kasi kulang sa staff. And ano pa ba? Isang housekeeping. So okay na okay. Next, yung pacing, kagaya ng sabi ko sa unang video, syempre medyo mabagal dito. Kagaya ngayon, kita nyo, nakakapag-vlog pa ako, diba? Pero although naka-break naman ako. Pero yung dating ng pasyente is hindi kagaya nung sa iba. Sa ER hospital namin. So, yung quality of care talagang optimal, diba? Hindi mo siya magdadali-daliin ang pagkikare kasi hindi mo iniisip na may isa ka pang pasyente doon. Meron ding mga times, kagaya recently this past few weeks, na medyo busy. Kung dumating naman yung mga pasyente dito, dalawahan, tatluhan, yan, so ganyan. So pero hindi yung palaging ganun, hindi araw-araw ganun. So yung mga cases dito, mga simple lang, mga ubo, sipon, ganyan. Meron din kami mga chest pain, yan, ganyan. So pagka mga chest pain, code STEMI, nagkakaroon din naman kami ng code STEMI, pero napakadalang. So ang ginagawa namin, ini-stabilize lang namin and then transfer na kagad. Yung mga pediatrics na nag-febrile seizure, syempre stable din namin, lilipat din namin kagad. So kagaya ng mga respiratory distress, yung mga ganyan, so stabilize lang namin, lipat na kagad namin, diba? Nakaka-alerto din kapag kami mga ganong true emergency, kasi syempre it's been a while bago ako naka-experience ulit ng ganon, kasi syempre nga laid back. Maganda rin naman na paminsan-minsan madatnan kami ng ganong pasyente, yan. Ang medyo angat ko lang is nasanay ako sa ER. Ang unang-unang struggle dito is kapag meron kami mga hard stick patient, and swerte ko na lang kasi kahit papano hindi pa nawawala yung skill ko sa pagsuswero. And then syempre meron kaming ultrasound machine, diba? Yung pangbuntis ginagamit ko na para lang ma-visualize ko yung vein. So okay naman. Next is sa Pixies. Yan, medyo nagkakaproblema kami dyan kapag kasi wala laging pharmacist. Every MWF lang meron pharmacist dito, pero yun, meron namang on call. Yan, ganyan. Next is ayos din kasi mabilis yung labs namin, kasi may ano lang naman mga minimal or basic labs lang, CBC, CMP, BNP, swabs, troponin, yan, yung mga ganyan, urinalysis, urine dipstick, yan lang naman mga kailangan namin. So para doon sa mga nagtatanong kung bakit wala na ako sa ER hospital, yes, yun yung mga reasons kung bakit nandito na ako. Grinab ko na yung opportunity kaysa makuha pa ng iba. Diba? So mapayo ko lang, kung gusto nyo rin, i-try nyo, diba? Pero kung babago pa lang kayong sasabak sa nursing field, sa ER field, mas maganda na at least a year or two maka-experience muna kayo ng bugbugang ER. Yan, para paglipat nyo sa ibang facility kagaya nito, freestanding or kung saan man, at least ready kayo. Marami kayong baon na skills, marami kayong baon na experience, marami kayong baon na knowledge, learning, ganyan. Okay?
So, sana nasagot ko yung tanong nyo. Yan. And, sige, follow nyo naman ako sa TikTok. Nagsashare din ako doon ng mga kung ano-ano lang. Yan, para mas makaakit ako ng mga viewers, para alam niyo yun, maengganyo kayo na pumunta sa US. Ganyan. Andito lang ako nagagawa ng videos para lang maka-inspire ba. Diba? Kung sa palagay nyo para kayo dito, let's go. Diba? The fact na kumuha kayo ng NCLEX, ibig sabihin, nag-iisip na kayo magpunta ng US. And yes, US is the key. So hanggang sa muli, hanggang sa next video. Salamat sa nanood. Take care.